Alright, so isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ngayon ay dadako sa atin pong pag-aaral patungkol po sa aklat ng Daniel na kung saan ay meron po tayong pamagat na Pre-Advent Judgment and Daniel chapter 8 verse 14. So ito po yung ating pag-aaralan ngayon sapagkat nitong mga nakaraan ay meron pong ilang na mga nagtatanong patungkol po sa Pre-Advent Investigative Judgment. Pero this time, ang magiging focus po ng ating study ay sa Daniel chapter 8 verse 14 kung saan ay pag-aaralan natin yung pre-Advent judgment na makikita po natin sa aklat na ito. At kasama po natin ngayon pong gabi, walang iba kundi si Pastor Ryan Martinez, isa pong professor po sa Adventist University of the Philippines. Siya po ay master in theology, major in history, kung ako nagkakamali, Pastor Ryan. So, Pastor Ryan, batiin natin yung ating mga kapatid na gustong manood at nanonood ng ating pong pag-aaral ngayong gabi. Good evening, Pastor Melvin, at ganyan din po sa ating po mga tagapanood sa oras na ito sa ating Facebook Live, sa ating social media live. At ganyan din ay binabati ko yung aking mga estudyante dito sa Adventist University of the Philippines. Mayroong ilan sa kanila nanonood ngayon, mamaya babati sila. At ganyan din po sa ating mga taga-subaybay ay nawa po ay maging kapakinabangan sa ating lahat ang ating pong gagawing pag-aaral po sa gabing ito. Ayan, so binabati ko po ang ating pong unang nag-comment, si Brother Rocky Tulog. Sabi niya ay, good PM, Pastor Melvin and Pastor Ryan, our group, Advent Biblical International Ministry, is in full support on your broadcast. God bless. So God bless din po at maraming salamat po, Brother Rocky, sa inyong suporta sa atin pong gagawing Bible study ngayon. So, bago po tayo mag-start, tayo po muna ay mananalangin. So tayo po ay manalangin. Nakila po namin Diyos ngayon pong gabi sa aming gagawing pag-aaral, amin pong hinihiling ng inyong pong banal na Espiritu at siyang gumabay sa amin upang aming malaman, matutunan kung ano ba yung aral na gusto niyo pong ipaabot sa bawat isa at kung ano ba talaga yung turo ng Biblia patungkol po sa pre-Advent judgment na ito. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon, Pastor Ryan, siguro ay maganda na tignan po natin kung paano ba natin mauunawaan itong turo na ito. So, ang first question siguro na ating sasagutin dito ay itong question na what is pre-Advent investigative judgment? So, ano ba, Pastor? Siguro maganda, bigyan mo kami ng overview kung ano yung pre-Advent investigative judgment. Okay, thank you Pastor Melvin dun sa question. No? Ito yung pasimula ng ating pagtatalakay ng ating series. What is pre-Advent judgment? What is pre-Advent investigative judgment? Initially, ang tawag natin sa pre-Advent judgment ay investigative judgment sa mga previous natin mga references. And recently, ang tawag natin dito ay pre-Advent judgment. Ito ay isang kumbaga, tayo naniniwala na mayroong final judgment. Okay? Final judgment. May huling paghuhukom na gagawin ang Diyos bago dumating ang final judgment bago tapusin ang ating yung pagliligtas na gagawin ng ginagawa ng Panginoon. Ngayon ang final judgment ay mayroong 3 phases. Yung una yung pre-Advent judgment, yung sunod ay millennial judgment, then yung last na phase ng judgment ay yung executive judgment. Ngayon ang pag-aaralan natin ay yung pre-Advent investigative judgment. Initially, ang pag sabing pre-Advent judgment, paghuhukom na ginagawa ng Diyos bago dumating ang ating Panginoong Yesus. Ito ay isang ang pre-Advent judgment ay isang yugto ng pagsusuri, hindi upang tukuyin kung sino ang maliligtas o hindi, kundi kumpirmahin ang mga desisyon na ginawa ng tao patungkol sa pagtanggap kay Kristo. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi nagdidesisyon sa oras na ito kung sino ang maliligtas o hindi, kundi sinusuri niya ang mga tala ng mga buhay ng mga taong nagtumanggap at nagpakilalang sila ay tagasunod ni Kristo upang makita kung paano nagbunga ang pananampalataya sa kanilang mga gawa. Ang prinsipyong ito ay nakabatay, una siyempre sa Santiago 2:17,
na ang pananampalataya ay buhay at totoo kapag ito ay may kasamang mabubuting gawa. Ang mga gawa ng isang tao ay patunay na pananampalataya kay Kristo at ito ang sinusuri sa panahon ng pre-advent investigative judgment, Pastor Melvin. Ayan, so sa madaling salita, Pastor, itong pre-advent judgment na ito or pre-advent investigative judgment ay tinatawag na pre-advent dahil prior sa pagdating ng ating Panginoon sa ikalawa, kaya siya tinawag na pre. And then investigative kasi by the word investigative, ang nature nito ay investigative in nature, ano? Oo, tama Pastor Melvin. Ayan, so ngayon Pastor, siguro para mas maganda maunawaan ng mga kapatid natin, kasi ang atin pong topic ngayon ay nakaugat dito sa Daniel chapter 8 verse 14. Siguro ay maganda na ito muna yung ating pasimulan. Pastor, siguro ibibigay ko sa iyo yung pagkakataon para ma-discuss sa amin, ma-share sa amin kung ano ba itong binabanggit dito sa Daniel chapter 8 verse 14 at paano ito naging related sa pre-advent investigative judgment. Okay, thank you Pastor Melvin sa pagkakataon, sa pribilehiyo na maging kabahagi sa pagtalakay na ito. Actually, yung tanong na gusto nating sagutin ngayon, maaaring ito rin ay katanungan ng marami sa ating mga taga-subaybay, ng ating mga kapatid. Yung ano ba yung relasyon ng pre-advent judgment sa Daniel 8:14, no? Kasi isa sa mga sinasabi ng mga critics natin, hindi makita yung konsepto ng judgment, hindi makita yung konsepto ng pre-advent judgment doon sa Daniel 8:14. Kasi ang pinag-uusapan daw, Pastor Melvin, sa Daniel chapter 8 verse 14 ay cleansing of the sanctuary. So paano naging cleansing of the sanctuary tapos may binabanggit na na pre-advent judgment? O kumbaga parang saang lupalop o sa paano natin nakuha yung understanding na yung cleansing of the sanctuary ay investigative judgment. Kaya siguro kasi mahaba pa naman yung pagtatalakay na gagawin natin, hindi natin madidiscuss lahat ng issue or yung issue tungkol sa pre-advent judgment, and especially sa Daniel 8:14, yung heavenly sanctuary. Kaya parang Pastor Melvin yung ating discussion ay more on lang ito introduction pa lang talaga ito Kaya yung sisikapin natin ngayong gabi ay tignan natin kung meron ba talagang judgment, at least may binabanggit pa talagang judgment doon sa Daniel 8:14. Meron yung word ba na cleansing doon ay nagbibigay ba ng idea ng judgment? Siguro yun yung magandang isettle natin ngayong gabi, at least para yung mga tagapakinig natin makita nila na sa Daniel 8:14 pa lang meron na agad konsepto ng judgment, Pastor Melvin. Ayan, siguro Pastor, babasahin ko muna itong text na ito para makita nila kasi ito yung binabanggit dito sa Daniel chapter 8. Basahin ko sa isang translation. Basahin ko siguro sa NIV. Sabi kasi rito sa NIV, he said to me, it will take 2,300 evenings and morning, then the sanctuary will be reconsecrated. Ayan yung binabanggit. Mm-hmm. So maganda ay parang nga rito, kasi ang binabanggit dito, reconsecrated, or sa ibang translation ay justified daw, maja-justified or mare-restore yung sanctuary dito. So parang nga naman nasan dyan yung pahiwatig na merong judgment, restoration pala to. Pala ito, parang cleansing pala ito, or ipanunumbalik, i-justify pala. Sige Pastor, ibigay ko sa yung pagkakataon. Okay, sige, i-share natin tong ating para makita ng ating mga kaibigan. Pre-advent judgment, and ano yung connection ng pre-advent judgment tsaka ng Daniel 8:14. Malimit na sinasabi ng ating mga critics. Halimbawa, ito yung ginagamit nating salin, King James version ng Daniel 8:14. Ang sabi diyan, and he said unto me, unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. Yan, kaya nga ng binanggit mo diyan, Pastor Melvin, binanggit ni Pastor Melvin kanina sa NIV ay iba yung pagkakasalin. Ganyan din sa RSV, iba rin ang pagkakasalin, So, ano ang justification? Ano ang ibig sabihin ng cleansing? Okay, yung idea ng cleansing. Ang cleansing ba ay nagbibigay ng idea ng judgment? Nagbibigay ba ito ng idea ng, at least judgment, then later on makikita natin na mayroong idea ng pre-advent judgment.
napakahalaga na kinakailangan natin balikan yung pag-aaral sa salita, yung original language kung ano yung ginamit dito sa Daniel 8:14, particularly sa yung word na cleanse. Okay? Yung word na cleanse ay galing sa Hebrew word na tzadak. Okay, tzadak. Yan ay napaka-importante yung word na tzadak. Yung word na tzadak na ito, kinakailangan tignan natin siya paano siya ginamit, paano siya ginamit doon sa iba't ibang mga iba't ibang verses sa Old Testament. Halimbawa, isang mahalagang aspeto kinakailangan tignan natin, gamitin natin yung the New Brown Driver Briggs and Gesenius Hebrew and English Lexicon. Tignan natin dito paano ginamit yung word na tzadak sa iba't ibang mga verses sa Old Testament. Halimbawa, dito sa kal, no, yung word na tzadak in kal, pag sabing kal, simple active. Ang translation diyan ay be just or righteous. So mayroong at least 4 na translation o paano translate yung word na tzadak doon sa kal form. Una, have a just cause, be in the right, be justified in one's plea by witnesses, by acquittal, by condemnation of opponent, be just of God and His government in charging with sin, and number 4, be just, righteous in conduct and character. So makikita pa lang natin dito sa at least dito sa isang translation ng tzadak in kal form, na yung word na be justified, nagbibigay ng idea na in one's plea, by witnesses, by acquittal, by condemnation of opponent. So may makikita natin yung idea dito na justified, in one's plea, by witnesses, acquittal, mayroong konsepto agad ng judgment. Okay? Yan, sa kal form yan. Now, let's go to the another form ng tzadak, yung nipal. Okay? To nipal. Yung nipal is passive form. Passive form ng, ano yung passive form ng tzadak? Ang translation diyan, kapag yan ay nasa passive form, ang translation ay to be put right, in a right condition, to be justified, its cause, vindicated. Yung word na vindicated, again, yung word na vindicated, it denotes the idea of judgment. Okay? In fact, yung word na nipal passive, yan yung ginamit sa sa Daniel 8:14, nipal passive. Ngayon yung PL, pag sabing PL, yung sa Hebrew language, pagka yan ay nasa PL, yan ay intensive, nasa intensive form. Na ang translation niyan, kapag yan ay sa intensive form, sa PL, ang ibig sabihin niyan, to justify, make appear righteous. So again, meron agad connotation agad ng judgment. Then dito sa hetpael, yung reflexive form ng tzadak, ang translation diyan ay justify ourselves, clear ourselves from suspicion. Okay. So again, meron diyan agad pinapakita yung idea ng judgment. Okay, judgment. Ngayon sa hipil form ay ito naman ay causative. Okay, causative. Ang ibig sabihin niyan, pag yan ay causative, do justice in administering law. Declare righteous, justify, vindicate the cause of, save. Number 4, make righteous, turn to righteousness. Again, kahit yung hipil form, nagbibigay siya ng idea ng judgment ulit. Okay? Now, let's go to dun sa yan yung hipil form. Ngayon, mahalaga rin, tignan natin ilang beses ginamit yung word na tzadak sa Old Testament. Ito ay according to Robert Young's Analytical Concordance of the Bible, the verb tzadak appears 41 times. Okay, 41 times in the Old Testament. At doon sa mga verbs na 'yon, doon sa 41 times na ginamit sa Old Testament, merong nuances or nagpapahiwatig ng konsepto ng judgment, yung word na tzadak, na yun yung ginamit sa Daniel 8:14. Ngayon, mahalaga rin na bukod sa pag-aaral, okay, bukod sa pag-aaral ng etymology, okay, bukod sa pag-aaral ng etymology ng tzadak, tingnan natin ay merong isang rule, may tinatawag na isang rule sa Hebrew language, yung tinatawag natin na synonymous parallelism. Okay? Ito ay mahalaga kasi
yung synonymous parallelism, ang ibig sabihin po nito, it means that the words of the first line of a couplet essentially say the same thing as those of the second part of the couplet. Hebrew poetry involve rhyme of thought, not of sound. So kumbaga ang synonymous parallelism para po itong para itong tula, no? Para siyang tula na kunwari sa mga biblical passages, especially in the Old Testament, yung first line na binabanggit, especially sa mga marami yan sa Psalms. Yung first line dun sa isang verse ay inuulit siya doon sa second line. Sa Tagalog, pag tayo ay gumagamit ng tula, ang ginagawa natin, magkatunog yung dulo. Okay? Pero magka-rhyme. Pero sa Hebrew poetry, hindi importante yung rhyme ng sound. Ang importante sa kanila yung rhyme ng thought. Yung kaisipan ay, kumbaga, inuulit niya, yung kunwari, bibigay siya ng unang idea sa first line, then sa second line, ay magbabanggit siya ng another idea. Na ang ibig sabihin, yung first thought, yung first idea, tsaka second idea, they have the same thought, same idea. Halimbawa, ito yung malimit natin. Meaning sila, Pastor, ano? So parang ibig sabihin, same meaning sila. Iba yung form, iba yung word na ginamit, pero magkapareho halos ng kahulugan yung gustong sabihin ng salita na yun. Although magkaiba sila. Yun yung Pastor Melvin, no? Magkaiba yung word, pero pagka ginamit siya sa synonymous parallelism, although magkaiba sila ng word, pagka ginamit sila sa synonymous parallelism, nagiging pareho sila ng idea. Nagkakaroon sila ng same idea. Okay? Malimit na ginagamit natin, kunwari, di ba tayo mga Seventh Adventists, minsan ginagamit natin yung Matthew 7:21 na sinasabi ni Jesus doon na sa huling panahon may mga taong magpapakilala na sila nagpagaling sa Diyos. Okay, nagpagaling sa Diyos, pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Bakit? Kasi hindi ninyo ginagawa yung kalooban ng Diyos. So, ang ginagawa natin as an Adventist, ginagawa natin, ano ba yung kalooban ng Diyos? Halimbawa, ito yung isa sa mga ginagamit nating mga talata, no? Sa Psalms 40 verse 8. Yan. Para ipakita natin na yung Daniel 7:21, yung kalooban doon, ito yung ginagamit natin. Sabi ito, aking kinaluluguruang sundin ang iyong kalooban. Yung first idea, kalooban. Ano ba yung kalooban ng Diyos? O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So yan yung binabanggit natin ng Pastor Melvin na synonymous parallelism. No? Na yung word na kalooban, ang ibig sabihin niyan, kautusan. Kaya ibig sabihin sa Matthew 7:21 na sinabi doon na hindi ko kayo kilala, hindi kayo gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ibig sabihin ng kalooban ng Diyos doon, it pertains to dun sa law of God, kautusan. Yan yung Pastor Melvin, ito yung isang classic example. Ginagamit natin ito to prove na yung kalooban ng Diyos sa Matthew 7:21 ay kautusan ng Diyos. So ngayon, ito rin yung gagamitin natin na way, yung synonymous parallelism. Yung synonymous parallelism, Pastor Melvin, hindi natin yan invento. Yan ay, talagang nandun yan sa... part siya ng literature ng Bible, no? Oo, yan. Sa paraan ng pagsulat. Kumbaga, inuano lang natin, ginagamit natin yung way ng yung Hebrew poetry. Ginagamit lang natin siya, hindi natin yan sariling invention kasi baka sabihin ng mga tagapanood natin, invention nyo yung synonymous parallelism. Hindi. Kumbaga, wala tayong sariling pagpapaliwanag. Yan ay galing din sa sa ating ibang mga pag-aaral. Yan, may binanggit si Brother Tulog, no? Sabi niya dito. Meaning, sa isang payak na salitaan, ang synonymous parallelism, ang unang taludtod ay ipinaliliwanag ang kalawang taludtod. Yan, tama po yan. So, ito yung gagamitin natin na yung synonymous parallelism. Halimbawa, paano natin kukunin yung idea na yung tsadak ay nagbibigay ng idea yung cleansing, paano siya nagbibigay ng idea na may judgment, paano siya nagbibigay ng idea na may connection dun sa at least dun sa later on papasok tayo dun sa pre-advent judgment. Halimbawa dito, pero Pastor Melvin. Bago yung Pastor, para maging clear sa ating mga kapatid, kasi sabihin nila, bakit tsadak? Yung nandun naman sa Daniel 8:14, nishdak.
Siguro maganda Ay, may clear yun, no? oh, yun. Kanina nabanggit ko kayo na, Pastor Melvin, na yun ay nasa NITSDAQ kasi yun yung ano, kumbaga yung NEPAL form. Okay? Kung yun ay kasi sa Hebrew language yung ang natin yung simple form eh. Ngayon pagka yan ay nagiging NEPAL, nagiging HIPIL, nagiging PL, Giging nagkakaroon siya ng nagkakaroon ng morphology, nagkakaroon ng changes sa pero hindi ibig sabihin nun na iba yung idea. Okay? It brings the idea na yung NITSDAQ, ang simple form niya ng NITSDAQ ay tsadak. Okay. Yun. Okay. Kaya lang siya naging NITSDAQ kasi nga yan ay nasa NEPAL form. Okay? NEPAL form. Ibig sabihin ng NEPAL form ay passive form. Okay? Yan. So, yan, may mga daming comment, Pastor Melvin, no? Ang daming mapasok na mga comment. Sabi ni Rituya, ang tanong dyan, sino yung sumunod sa kalooban ng Diyos? Si Kristo ba sa pamagitan ng kanyang obedience sa law? Ibang parang ibang topic ito. Ibang topic yan, no? Pero yan, ang inalalo natin dito, binibigyan natin ng idea yung awit Psalms 40 verse 8, yung kalooban. Inuulit siya yung idea na yung kalooban ay it means also kautusan ng Diyos. Yan. Ito, papasok tayo, Pastor Melvin, sa isang Bible verse dito, no? Sa Job. Job chapter 4 verse 17. Halimbawa dito, sabi diyan, can a mortal be more righteous, tsadak, than God? So binanggit yung first idea, righteous, tsadak. Can a man be more pure, tahor, than his maker? Makikita natin dito na sa synonymous parallelism, especially sa Job chapter 4 verse 17, yung tsadak ay meron siyang same idea or same thought dun sa word na tahor. Okay? Tahor. Tsadak, tahor, meron siyang inulit siya yung idea na yan, na yung righteous ay it also can mean pure. Yung tsadak, it can also mean tahor. Ngayon, meron din isa pang Bible verse dito naman sa Pastor Melvin, dito sa Psalms, no? Psalm 19 verse 9. Inulit ulit yung idea ng yung relationship ng tahor tsaka ng tsadak. Sabi diyan, the fear of the Lord is clean, tahor, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous, tsadak, all together. Ulit, binanggit yung word na tahor, which means clean, and tsadak, which means tahor means clean, then tsadak means righteous. Bakit natin to binabanggit? Kasi merong interesting synonymous parallelism na ginamit dito sa Leviticus chapter 16. Ang Leviticus chapter 16, alam po natin yan, pinag-uusapan diyan mga kapatid yung cleansing of the sanctuary. Cleansing of the sanctuary. Yan. Tingnan natin dito sa Leviticus 16. Leviticus 16 verse 30. Sabi diyan, for on that day the priest shall make atonement for you to cleanse. Ang word na cleanse doon sa Leviticus 16 verse 30 ay taher. Cleanse you, that you may be clean, tahor, from all your sins before the Lord. Kaya makita po ninyo dito, no? Ibig sabihin, mayroong relationship yung tahor, okay, yung tsadak, tahor, tsaka yung taher. So yan yung makikita nyo dyan, yung relationship ng words na yan. Ginagamit yung idea. Kaya again, yung cleansing of the song, kaya yung sa Daniel 8:14 ay cleansing of the sanctuary. Kasi pinapakita diyan yung although it could be justified, meron din siyang idea na yung tsadak doon sa Daniel 8:14 ay nagpapakita ng idea na ito ay connected sa word na tahor, na pure, clean, and also at the same time connected din siya sa idea ng taher ng Leviticus chapter 16 verse 30. Ang ibig sabihin doon ay cleansing. Yun yung isa, yung binanggit natin, yung tahor. Ngayon, meron pang isang synonymous parallelism na ginamit yung tsadak sa isang Hebrew word naman po na zakah. Okay, zakah. Punta tayo sa zakah. Dito sa Job chapter 15 verse 14. Sabi diyan, what is man that he could be pure? Zakah. And he who is born of a woman that he could be righteous.
tsadak. So again, merong word na ginamit yung zakah. Okay, zakah na pure, okay? Na sa synonymous parallelism, it also means righteous or tsadak. Ngayon, sa Psalms 51, kay Psalms 51 verse Psalms 51 verse 4, ito naman nakalagay. Okay? Nakalagay yan. Against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified, tsadak, when you speak it. Okay? And be clear, zakah, when you judges. So makita natin ito yung word na zakah, okay? Zakah, clear. Okay? Then papasok tayo dito sa isa pang dito sa Job chapter 13 verse 18. Okay? Sabi diyan, behold, now I have ordered my cause. I know that I shall be justified. Yan yung nakalagay yan naman nakalagay sa King James version, no? Sa King James version. Then sa isang translation, yung translation na to ay it's a modern translation. I think it is NIV. See, now I have prepared my case. So yung ibig sabihin dito, mayroong yung word na tsadak, naka-connected siya sa word na case, may kaso. I know that I shall be vindicated. That's why again, yung word na tsadak, it is connected with the idea of the cleansing of the sanctuary sa Leviticus chapter 16. And at the same time, it is connected with the idea of judgment. Okay? Itutuloy ko dito sa isa pang Bible verse sa Isaiah 43. Okay, Isaiah 43 verse 4, Isaiah 43 verse 26. Sabi ito, put me in remembrance, let us contend together, state your case, that you may be acquitted or that you may be tsadak. Again, yung Isaiah 43 verse 26, it is within the context ng judgment. Okay? So makikita natin yung word na tsadak ay nagbibigay ng idea ng judgment. Okay? Tsadak, acquitted. Now, yan. Yan sinasabi ni may sinasabi si Rituya. Yan yung issue sa evangelical sa atin sa contextual linguistic. Sa pag-aaral ng research, tinitignan natin diyan paano ginamit yung word. Hindi lang sa isang Bible verse, tinitignan natin diyan. Kaya nga meron tayong believe na yung total scriptura. Paano ba naintindihan o ginamit yung word na ito from the whole Bible, hindi lang sa Bible verse na isa single text. Okay? Yan yung pag-aaral sa research kasi kung Daniel 8:14 ka lang, naka-focus ka lang doon, hindi hindi total scriptura yun, naka-focus ka lang sa isang Bible verse. Ang pag-aaral natin, it covered the whole Bible verse. Ngayon, what I'm trying to do is to give a case, a reason na yung word na tsadak or cleanse doon sa Daniel 8:14, it is connected with the cleansing of the sanctuary because of tahor and taher doon dahil sa synonymous parallelism. At the same time, give the idea na yung word na cleanse or tsadak doon sa Daniel 8:14, it also gives the idea that there's a judgment. Okay? Yun yung aking in-explain sa oras na ito. Then at the same time, isa pang Bible verse, okay, sa Psalms 82 verse 1 to 3. Sabi ito, God stands in the congregation of the mighty. He judges among the gods. How long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Defend the poor, the and fatherless. Do justice, tsadak, to the afflicted and needy. Okay? So makikita natin dyan, sa ibang mga readings ko, minsan pwedeng gamitin sana ni Daniel yung word na tahor, taher, or saka. Bakit ginamit niya yung word na tsadak? Okay? Kasi yung tsadak, napakalawak ng kanyang nasakupan. Hindi lang siya basta cleansing. Na unlike dun sa taher, na specifically cleansing of the sanctuary lang yon. Okay? Ibig sabihin, yung word na tsadak, masyado siyang busog. Okay? Masyado siyang busog sa idea na it is related sa cleansing of the sanctuary, and it also connected with the idea of judgment. Kasi pwedeng gamitin ni Daniel yung word na taher, tahor, saka, pero bakit tsadak? Kasi dinabi-dami ng word to give the idea na cleansing or clean. Okay? Sa ibang dito, Pastor Ryan, parang makikita natin
na yung paggamit ng word na tsadak ay it has something to do sa court setting eh. May kinalaman talaga sa judgment eh. Di ba? Hindi lang siya basta ginamit lang na bilang isang justice. Kasi sabi nga sa text, God stands in the congregation of the mighty. Di ba? He judges among the gods. Maghuhukom daw siya doon sa mga gods. Tapos sa baba, defend the poor and the fatherless and do tsadak or do justice. Ayan. So maganda itong maganda na to. Kaya nga, Pastor Melvin, yung ginagamit kasi ng mga preterists, yung idea na Daniel 8:14, ay ano lang yon, yung pagtatayo, okay, rededicated, reconstruction. Eh, hindi lang yun yung ibig sabihin ng tsadak. Ano siya, kumbaga, masyado siyang, sabi sa ibang translation, buntis eh. Buntis or busog. Kumbaga parang, ang dami niyang nuances na pwedeng ibigay. Pwedeng yung cleansing, pwedeng yung idea ng restoration, yung righteousness, ano yun eh. Kumbaga, yung word na tsadak, it gives the totality ng idea ng ano ba yung gustong gawin ng Diyos at the end of at the time of the end. Okay? Kaya makikita natin sa Psalms 82 verse 1 to 3, yung tsadak, it gives the idea. Ngayon, dito papasok na yung cleansing of the sanctuary ng Daniel 8:14 ay hindi lang yan nagpapatungkol dun sa cleansing ng sanctuary, okay? Kundi nagbibigay siya ng idea na mayroong ginagawang judgment. Halimbawa, isa pa dito, Pastor Melvin, nababanggitin ko ito dito sa Deuteronomy 25 verse 1. Ulit, yung word na tsadak, ginamit din siya. If there is a dispute between men and they come to the court, and that the righteous and the judges shall judge them, and they justify, tsadak the righteous and condemn the wicked. Again, ginamit ulit yung word na tsadak to give the idea ng judgment. Then probably this will be the last text, okay? Last text to give the idea na ano yung ibig sabihin ng tsadak. Then Judah said, "What shall we say to my Lord? What shall we seek? Or what shall we speak? Or how shall we clear ourselves?" Tsadak. Okay, so sabihin, clear ourselves, linisin yung sarili namin mula sa mula sa isang kaso. Kung makikita natin, again, Pastor Melvin, binabanggit diyan yung idea na meron talagang judgment na binabanggit. Yung word na tsadak doon sa cleansing of the sanctuary sa Daniel 8:14, nagbibigay siya ng idea na merong judgment, no, Pastor Melvin. Ayan, so thank you so much, Pastor. So dito mga kapatid, may kita natin based sa explanation at nakita nating mga references sa Bible na talagang itong word na tsadak, na kung saan ay root word ng word na nitzdak na naroroon sa Daniel chapter 8 verse 14, ay it has something to do doon sa court setting at isa sang salita na ginagamit para magpakita sa atin na merong talagang judgment. So sa madaling salita, dito sa Daniel chapter 8 verse 14, yung binabanggit niya na after 2,300 evening and morning, the sanctuary shall be cleansed, ay meron siyang connotation or idea ng judgment. Tama, Pastor Ryan? Oo, tama, Pastor Melvin. Study na ginawa natin. Ayan, so siguro, sige po. Sige, Pastor. Ayan, bali, i-invite ko lang yung ating mga kapatid kung meron silang mga question. Pwede silang magtanong para nang sa ganon ay mapag-aralan natin, makita natin kung ano ba yung naisabihin ng Panginoon based dito sa aklat po ng Daniel chapter 8:14. Sige, Pastor, bigay ko sa time. Kaya nga, Pastor Melvin, itong discussion, itong ang video nga natin, itong ang live natin ngayon, hindi natin sinasagot lahat agad-agad yung ano ba yung pre-advent judgment sa isang upuan, kasi nga kailangan muna natin ma-establish, okay, yung unang argument kasi natin. Ang tanong kasi sa atin, Pastor Melvin, meron bang judgment diyan sa Daniel 8:14? Yung cleansing ba doon ay judgment ba 'yon? So ngayon, yung pinatunayan natin ngayon na yung word na tsadak doon ay meron talagang connection, hindi lang siya basta cleansing dahil marumi yung sanctuary, kundi meron talagang connection. Yung sa word study pa lang, okay, sa word study, mahalaga yan sa research yan, yung word study. Ang pagsabing word study, babalikan natin paano ginamit yung word na yan, hindi lang sa isang single text, kundi paano siya ginamit doon sa buong Biblia. Kaya yung ngayon nakita natin, kaya ulit yung argument ko,
hindi ginamit ni Daniel yung word na taher, hindi ginamit ni Daniel yung word na tahor, hindi ginamit ni Daniel yung word na zakah. Kasi nga yung mga word na yon, it's very meron siyang limited yung kanyang meaning. While yung tsadak ay kumbaga it encompasses all the translation. Pwede niyang kunin yung ibang meaning ng ibang nuances ng cleansing patungkol sa cleansing of the sanctuary. Pwede niyang kunin yung idea ng cleansing na in the idea of vindicating God, okay? Vindicating God's people, giving judgment, okay? Yung may idea ng righteousness, nandiyan siya. Kaya nga no, Pastor Melvin, siguro ano ko yung yung summary, yung word study summary, no? Habang nagbibigay itong mga kaibigan natin ng mga tanong. So dito sa word study summary, scripture frequently uses tsadak synonymously with words such as clean, pure, and clear, leading us to believe that the translation cleanse does not violate the word's inherent meaning. So yun, may inherent meaning talaga yung tsadak na clean, pure, and clear, and clean. And also, the word tsadak is used in synonymous parallelism with the word taher, which Leviticus 16 employs to define the objective of the Day of Atonement service. Okay, nung sa cleansing of the sanctuary, yung Day of Atonement, yung Yom Kippur. In conjunction with that concept, we have repeatedly observed tsadak within a setting of litigation. Again, yung litigation ay judgment. So again, siguro ito maganda, pag-uusapan din natin ito later on sa ating series na ano yung connection ng judgment, yung cleansing ng sanctuary, yung sanctuary in heaven. No, sabi dito, what in the sanctuary service was most closely associated with judgment? Yom Kippur, the Day of Atonement service, a fact still reflected clearly in Jewish literature. Yung Day of Atonement, it gives the idea na yung cleansing of the sanctuary, it gives the idea ng judgment. Then maybe this will be the last slide na ipe-present ko dito. So why do Seventh-day Adventists look at Daniel 8:14 as referring to the sanctuary in heaven? Because the fulfillment of this 2,300-day year prophecy occurs at a time when the earthly sanctuary no longer exists, and because the earthly sanctuary was only a type or shadow of the original in heaven in the first place, according to Hebrews chapter 8, verse 5. So again, ayun nga, binabanggit natin, Pastor Melvin, na yung discussion natin ngayong gabi, it's just to start the discussion about the pre-Advent judgment, to start our discussion with Daniel 8:14. Marami kami pinag-usapan ni Pastor Melvin na marami pang topic na pag-uusapan patungkol sa Daniel 8:14. Ayan. Totoo po yan mga kapatid kasi itong topic na ito, hindi mo siya talaga po pwedeng isang upuan lang and then lahat ng information ay ibabato natin sapagkat magiging information naman tayo niyan. Kaya ito po yung pinakasimula ng amin pong gagawing series. At least nakikita na natin na based sa Daniel chapter 8 verse 14, yung idea ng judgment ay naroroon dahil yung word na ginamit mismo ng author ay yung nitzdak, ay naglalaman siya or nagbibigay siya ng idea or connotation ng judgment sin. Dito Pastor Ryan, siguro ay may tanong dito si Brother Rocky. Sabi niya ay what about the Bible version? Yung Septuagint ito, no, yung LXX was used by Christ. Ayan, ito yung LXX. Or the Greek Bible of Daniel 8 verse 14. What it also suggests? Judgment. Yun yung, para ito yung tanong niya, ano bang sinasuggest nung Septuagint? Judgment ba ito? Yan, maganda yung tanong, no, Pastor Melvin, pero siguro kailangan natin siya i-cluster, no, magandang i-discuss yan sa ibang topic. Pero siguro bibigyan ko ng pahapyaw yan na during the time of Jesus, yung LXX, yan yung ginamit ng mga apostol to write the New Testament when they're kapag sila nagko-quote sa New Testament. Pero pagka nagsasalita si Jesus, hindi Septuagint yung ginagamit niya, no? Hindi yan yung kumbaga hindi yan yung salita na ginagamit niya kapag gusto niya magsalita, kundi ang ginagamit niyang word, especially during the time na ng mga alagad, ginagamit niya yung Aramaic. Pero syempre, ang yung Hebrew Bible was written of course in Hebrew, yung Old Testament, no, yung
yung Torah, nakasulat yan sa Hebrew. Pero pagka nagdi-discuss si Jesus, nagsasalita siya, yung common language is Aramaic. So when Jesus is quoting, nagsasalita si Jesus sa mga tao, is quoting the Hebrew scripture. Pero siyempre, pag sinulat na yan ng mga alagad, siyempre dahil Greek yung language ay kumbaga yung LXX yan yung ginamit ng mga alagad to write the scripture, pero yung conversation, especially quoting the Bible verse, I believe na ang ginagamit ni Jesus yung Hebrew language kasi hindi naman maintindihan ng mga tao yung especially yung LXX at that time, no? So pero maganda Brother Rocky, tulog yung what about the Bible version that was used by Christ, the Septuagint, or the Greek Bible of Daniel 8:14? Was it also suggest judgment? Maganda. Hindi ko alam, Pastor Melvin, kung nakita mo na sa LXX yung Daniel 8:14, kung ano pagkakasulat sa Daniel 14 Actually, sa LXX. Pastor, ang nakalagay dyan ay cleansed din siya eh. Kumbaga, cleansed din yung pinaka-meaning ng ginamit sa kanya. So pareho ng King James. Ano yung tawag dito, ano yung Greek word? Ano yung Greek word yan? Ayan. Kataros? Sige, i-check natin sa Septuagint. Maganda, tingnan natin sa Septuagint. Septuagint, Daniel 8 verse 14. Ayan, sige po, habang inaantay ko ay siguro, Pastor, habang chine-check ko yung kanyang version, Septuagint, kung ano yung word, may tanong rito si Brother Retuya. Yan, paano po natin makukonek sa 1844? Again, kaya nga itong video na ito, ang ginagawa natin dito, this is introduction. Hindi natin ito madidiscuss yung paano po natin makukonek sa 1844. Meron kaming sinet ni Pastor Melvin na isang date na i-discuss namin yan. I-discuss namin yan yung Bible prophecy. Then later on, we will make a case na yung 2,300 days prophecy is mag-fall siya sa Daniel sa 1844. Sinabi ni Robin, series ata yan. Series po ito. Series tong gagawin namin ni Pastor Melvin. Hindi namin to sasagutin ng isang video lang. Hindi ko alam Pastor Melvin kung gaano katagal tong series na gagawin natin. Pero kaya namin to ginawa ni Pastor Melvin, at least para to help our brethren na magkaroon ng chance na mapag-aralan yung ating paniniwala about sanctuary, 2,000 days prophecy. Yan. So, yun lang po ang role na gagawin namin. Kasi kahit sa school setting, hindi namin ma-discuss talaga yung Yan, binanggit na ni binanggit na ni LXX. Ito ay Katapis Tesetai. Katares Tesetai. Yung word, yung pinapakinggan ko pala yung sound, may word na yung Katares, idea ng Kataros. Mayroong idea ng Kataros. Let's see, check natin Pastor Melvin yung ating kung anong ibig sabihin nito. Okay, so habang tinitingnan po ni Pastor Ryan, humihingi ng shoutout yung ating pong mga kapatid. So binabati po natin si Brother Opper Hope Niones, isa sa mga kaibigan natin na talagang masipag sa gawain. Ganon din po itong si Brother Robin na talagang mga sumusubaybay, at kasama rin po natin ito sa mga ministries na atin pong ginagawa. Magandang gabi po sa inyo. Ganon din po kay Brother Jose Tanasan Siarot, at kay Brother Remuel Imata. At ganoon din binabati natin si Brother Neil Macatol, Brother Freddy Incognito, at ganoon din sila sister ba ito or brother Arasa Garduce, or brother ito, Garduce Jesse. Ayan. So magandang gabi po sa inyo. Okay, Pastor. Baka nakita mo yung niyan, yung text. Nakita ko na. Katares Setetai. Ano siya? Tingnan ko yung kanyang parsing niya ay future passive form ng
Katarizo. Yung it sounds, yung word na katarizo ay yan, related to sa word na kataros. Ang kataros ay pure, which means to cleanse or to purify. Actually, meron din magandang study sa tong word na ito sa pagdating sa sa Book of Hebrews. Pinapakita doon na yung cleansing doon ay ito yung ginamit doon na word eh. Hindi ko siya masagot ngayon, Pastor Melvin, kasi kailangan natin pag-aralan ito yung yung parsing niya. Pero again, nung binanggit ko nga niya, Pastor Melvin, maganda yung pagkakatanong na yan kasi it will be part of our future discussion, yung katarizo. Ano siya nangangahulugan siya ng linisin o kaya naman ay parang parang pure ba yung kanyang isa sa mga hulugan niya. Bali dito, Pastor, gusto ko makita yung yung idea na kung saan kasi ang ginagamit kasi sinasabi ng iba, ang King James, New King James, ang translation nila nga ay cleanse. Samantalang yung mga latest mga translation ngayon ay justified or restored. And then parang ang dating, wala doon yung idea ng cleanse. Kasi pag sinabi natin na may idea rito talaga ng cleanse, doon sa Leviticus chapter 16, yung Yom Kippur, yung Day of Atonement, doon talaga ginaganap yung yearly, nalilinisin talaga yung sanctuary mula sa mga kasalanan na na-accumulate throughout the year. And then, yung cleansing na yon, ritually, lilinisin siya. And then, yung cleansing na yon, yung Day of Atonement, ay nagsisilbi rin siyang Judgment Day para sa bayan ng Israel. Kaya makikita natin yung connection dito, Pastor. Actually, yung tanong kasi na yan, yung bakit yung cleansing sa sanctuary ay yung King James. Meron din ako diyan meron din akong ginawang PowerPoint presentation patungkol diyan. No, na pinatunayan natin sa aking presentation, sa aking PowerPoint ay malinaw doon na yung cleansing ay hindi siya totally mali. Kumbaga yung idea kasi doon, again binanggit ko kanina, yung word na cleansing, sakop niya kasi yung idea na malawak kasi yung idea niya na it could become pure, it could become cleanse, it could become judgment. Kaya nga again, yan yung ginamit na word ni Daniel, hindi yung taher, tahor, tsaka yung zakah. Kumbaga malawak talaga yung kanyang kahulugan. Itong kaya pwede nating yan, Pastor Melvin, pwede nating sa isang pagkakataon pwede nating i-discuss yan bakit cleansing yung ginamit ginamit yung sa King James. Okay. Isang magandang topic din yan, Pastor Melvin. Ayan, so ito po yung ilan sa mga abangan po natin mga kapatid na amin pong pag-uusapan. As of now, nakikita po natin base sa atin pong introduction ng ating pag-aaral, yung idea ng judgment ay naririto po sa Daniel chapter 8, verse 14. And then sa mga susunod po nating series, ay doon po natin i-discuss yung ano yung connection nitong investigative judgment sa cleansing na ito na binabanggit dito sa Daniel chapter 8, verse 14. Para nang sa ganun ay mas magkaroon tayo ng full idea, mag-grasp natin yung pinaka-idea na makikita natin dito sa Daniel 8, verse 14. Kasi, pag tinignan po kasi natin mga kapatid, yung prophecy sa Daniel chapter 2 at Daniel chapter 7, parallel sila, Pastor Ryan Kumbaga, pareho sila ng pinag-uusapan, pero sa ibang anggulo lang tinitingnan yung prophecy sa Daniel chapter 7. And then, pagdating sa Daniel chapter 8, makikita natin na same line ng history din yung pinag-uusapan sa prophecy, pero naka-angle din siya sa different angle na tinitignan yung prophecyang ito. Kumbaga, sa Daniel chapter 2, pinag-usapan din yung 4 na kaharian, then yung divided kingdom sa paa, and then yung stone kingdom. And then pagdating sa Daniel chapter 7, makikita natin na pinag-usapan din doon yung 4 na kaharian, pero merong bumangon na 10 sungay. At doon sa 10 sungay, 3 yung nawala at bumangon naman yung little horn. And then pagkatapos doon, nagkaroon ng judgment scene. And then, pinarusahan itong little horn na ito. And then pagdating naman doon sa Daniel chapter 8, hindi na binanggit yung unang kingdom
Yung ano na lang, yung second kingdom na lang, tsaka third. Tapos, hindi rin binanggit doon actually yung fourth kingdom, kundi binanggit kaagad yung little horn. Ano, kumbaga naka-angle siya sa ibang anggulo, pero iisa yung line ng history na kung saan mas minamagnify yung ilang event na kinakailangang bigyang tiin para mas maunawaan natin yung nilalaman ng propesiya, Pastor. Oo, tama. Kaya nga, dun sa inihanda namin ni Pastor Melvin, ito ay, ulit, binabanggit ko, ito ay pasimula. Ang goal namin sa gabing ito ay ipakita na yung Daniel 8:14, nagbibigay siya ng idea ng judgment. Yan yung goal number 1, diba, Pastor Melvin? Daniel. Kasi yan yung tanong kasi na naitanong sa amin. Kung meron bang connection ang Daniel 8:14, yung cleansing doon sa judgment. Hindi pa natin sinesettle, Pastor Melvin, kung yun ba ay pre-advent judgment. Ang sinesettle pa lang natin ngayon na yung word na cleansing sa Daniel 8:14 ay nagbibigay ng judgment. Again, yung mga future discussion natin na Pastor Melvin, it will drive to the idea na yung cleansing of the sanctuary, yung Daniel 8:14, yung 1844, all of that will be connected later on. Kapag kailangan mo natin itayo yung mga Pastor Melvin, yung mga pundasyon. Oo, kasi tayo mga Adventist, syempre alam na natin 'yan. Okay, pero ang goal natin yung mga tagapakinig natin na walang idea sa Daniel 8:14, walang idea sa cleansing of the sanctuary, walang idea sa pre-advent judgment. At least itong unang discussion na ito, nakita natin na mayroong judgment dun sa Daniel 8:14, Pastor Melvin. Ayan. So, maganda rin itong sinend sa atin ni Brother Rocky Tulog. Sabi niya, katarizo. Ito ay same as cleansing din ito, Pastor Ryan, Pastor Melvin. Oh. Kaya, and then dito, yan, basic study, the cleansing of Daniel. Yan, yan, 'di ba, Pastor Melvin, pag-usapan natin na yan ay ipapasok natin sa ating discussion later on, oo. Yung katarizo, Pastor Melvin, meron din akong ganyang discussion nung ako ay nasa Philippine Publishing House sa PPH Church. I was invited na magbigay ng mga series, yung mga objections sa Daniel 8:14. Nakagawa ko ng series ko doon dahil doon sa ako ay nasa PPH pa nag-work. Kailangan kong ilabas ulit yun, Pastor Melvin. Baka kailangan nang ilabas dito rin sa ating Facebook Live. Iano natin yan. Isasali din natin yan dito sa ating ginagawang pag-aaral. So kaya mga kapatid, panoorin nyo po ito dahil sa totoo lang, Pastor Ryan, sa atin pong mga ginagawang Bible study ngayon, minsan, hindi na talaga na pag-uusapan itong Daniel eh. Kumbaga, dahil minsan siguro dahil hindi abot ng time, ay hindi na napag-discuss, hindi na napag-uusapan, hindi na naibibigay sa Bible study. Kaya, itong ating ginagawang study ay para makatulong na rin sa atin pong mga kapatid na una, hindi sila nag-undergone ng thorough biblical Bible study talaga sa atin o kaya naman ay kinulang yung panahon at hindi nila ito nadaanan, makakatulong ito para malaman natin, makita natin yung idea na yung atin pong church, yung ating belief ay talagang biblically founded yung atin pong turo pagdating po sa judgment na ito. Kaya rin yung Pastor Melvin, kasi ito, nabanggit ko to sa mga estudyante ko. Sabi ko, mayroon ako mga bagay na hindi ko matuturo sa inyo sa klase kasi ang klase lang natin 1.5 hours per nag-meet kami twice a week. So 3 hours ko lang sila nami-meet para mag-lecture. Sabi ko, manood kayo ng gagawing series namin ni Pastor Melvin para at least magiging supplement sa inyong mga studies. Currently nga, Pastor Melvin, nagtuturo kasi ako ng Adventist Heritage. Part yung history ng Adventist Church. Siyempre doon, pag history kasi binabanggit doon yung paano, binanggit ko si William Miller doon sa discussion, pero hindi ko ma-discuss paano nag-come out na naging 1844, naging investigative judgment, kasi nga limited yung time kahit sa school setting, limited siya. So, kaya ito rin, isa rin sa idea na ito nga gagawin namin dito ni Pastor Melvin, at least not only to supplement sa study ng church natin dito sa Pilipinas, but also to supplement dun sa mga estudyante natin, at least mga student na nagpapastor
and to help at least Oo. ito main goal natin, Pastor Melvin, to supplement. Oo. Tsaka totoo yung pastor kasi may mga estudyante rin ng AUP, mga theologian na nasa district ko ngayon, diyan sila parang nag-OJT. Sabi ko nga ay para pirmahan ko yung kanilang evaluation, kailangan din nila mag-lecture about Daniel and Revelation. Di ba? Para at least yung bagong pastor, nakikita natin na talagang yung kanilang knowledge na i-share din sa ating mga kapatid, no? Na kanilang pinaglilingkuran. At saka ito, pastor, batiin ko lang tong si Brother Joel. Ayan. Sabi niya ay isa sa mga elder natin. Good evening, Brother Joel. Yan. Sabi naman ni Brother Robin, sakto, may ongoing Bible series ako sa Daniel Revelation every Friday. So, nakakatulong to sa'yo. Siguro, Pastor Melvin, pwede rin naman natin i-share yung mga PowerPoint natin. Kapag may nagawa tayo rito ng PowerPoint, ibigay natin para makatulong din. Talagang tulong talaga yan. Pati yung siguro, pati nga reference siguro na magagamit natin. I-share din po namin. So, mag-message lang kayo sa amin. Yan yung kagandahan na gagawin natin. Mag-present tayo rito, at the same time, yung mga PowerPoint na magagawa natin, i-share natin sila sa mga kapatid. Pero syempre, maganda na bago natin i-share sa kanila, manood muna sa nung video na ito para makita na paano natin siya pinreset, paano pinaliwanag. Kasi mamaya, iba yung paliwanag, imbis na maging malinaw yung discussion sa Daniel 8:14, naging magulo pala. Oo nga. Tsaka gusto ko yung binanggit mo pala kanina, Pastor, na kasi tayo sa Adventist Heritage, diba, doon natin makikita kung paano, ano ba yung nangyari noong 1844? Bakit may 1844 sa atin? Ang sabi nila, si William Miller lang naman ang nanghula niyan. Pagkatapos mali pa, nagkaroon pa ng disappointment. So, bakit inadapt naman yung interpretation na ito ni Miller? Sila nga na-disappoint. Sila nga hindi nga nangyari yung kanilang interpretation. So, isa rin po ito sa mga topic na madadaanan natin throughout our series dito sa Daniel chapter 8. So siguro, Pastor, hanggang dito muna siguro yung ating magiging live. And then, hindi natin i-over information yung ating pong mga tagapakinig. Pero kami po ay sa next Thursday, tatalakayin po natin ng mas malalim itong Daniel. As of now, yung foundation ay nakita kong clear na nailatag natin na yung word na cleanse or justified sa Daniel 8:14 na nishdak, ang kanyang salitang ugat ay tsadak, ay makikita natin, it connotes or isa sa mga nuances niya ay yung salitang judgment, na talagang merong connotation, idea ng judgment based sa pagkakagamit ng salitang nishdak dito sa Daniel chapter 8 verse 14. So Pastor, siguro pahuling pananalita para sa ating mga kapatid sa Mubaybay. Yan, sa ating po mga taga-subaybay, sa ating mga kapatid, ay sundan nyo lang po kami. Ipanalangin nyo po kami na every Thursday ay meron kaming availability. Alam niyo naman po si Pastor Melvin tsaka ako ay meron kami mga kanya-kanyang lakad. Ito ay naglaan lang po talaga kami at least 1 hour and 1.5. Gagawin namin ito para at least makatulong sa mga kapatid. So, isama nyo po kami sa panalangin. At again, kung meron po kayong mga tanong, itanong nyo lang po para tanong po na related sa sanctuary, ano po, ilan nyo po yan at least para baka meron kaming ma-overlook na hindi namin na-present. At least you can also help us with the discussion. Then also help us kindly share and i-like nyo po yung page ni Pastor Melvin, yung kanya pong para at least kapag kami po ay nagawa ng video ay yan, makikita, agad-agad po nyo makikita. And subaybayan nyo po kami at least, yung usapan natin Pastor Melvin, Thursday, 7 p.m. Okay. Yan. Actually, dapat ito ay naka-live simulcast ito. Pero yung ginagamit namin ay hindi kami pinahiram ngayon. Kaya itong muna yung tingin namin. Hindi kami nakahiram pala. Hindi naman sa hindi pinahiram. Hindi kami nakahiram nung kanyang... Wala po ito. Free lang to, Pastor Melvin. Wala tayong premium ng StreamYard eh. So sige po. So yun lamang po mga kapatid, mga kaibigan. God bless po sa ating lahat. Nawa ay ang kalwalatian ng ating Panginoon ang siyang nakita natin sa pag-aaral na ito. At kung meron po kayong tanong related muna po dito sa ating pong topic, itanong nyo lamang po, at kung hindi namin masagot sa time ng amin pong online, by next week ay sisikapin po namin masagot yung inyo pong mga katanungan na yun. So Pastor Ryan, siguro i-end natin yung ating discussion by prayer. Bigay ko sa iyo yung time para
ipanalangin Okay. ating Tayo po mga kapatid ay yumuko po sa panalangin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat po sa isang pagkakataon na kami po ay naglaan ng panahon upang pag-aralan po ang inyong salita. Ang aming dalangin, Panginoon, ito po ay kami po ay magsimula ng isang makabuluhan at malalim na pag-aaral sa amin pong sa paniniwalang ipinagkaloob po niyo sa amin ang Daniel 8:14, ang pagkaunawa po dito. Nawa ang aming dalangin ay mabuksan ang aming puso't isipan, ang aming buhay ay mabago, kami po'y mapalakas, mapatatag sa aming pananampalataya upang ang bawat isa sa amin ay magamit sa pagtatapos ng inyong banal na gawain. Panginoon, pagpalain po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po mga kapatid. At batiin natin yung iba na humabol ng bate. Pinabati natin yung aking ninong Fernando Baisa Camacho Jr., si Brother Jepty, ito si Brother Francis ng Malagasang. Magandang gabi po. Pinabati rin po natin sino nga ito? Ayan, ito, isa to sa mga estudyante mo, Pastor, si Gino. Estudyante ka si Gino. Bertuccio Ramirez. Ayan. Okay. And then, si Brother Jojo Archibal. Ayan, so God bless po. Kay Brother Jojo, kasamahan ko ito sa Valenzuela noon. Yan, si Brother Rocky, syempre, hindi natin po pwedeng hindi batiin ito. Si Brother Rocky. Ito, Brother Rocky, thank you for watching po. At si Pastor Jonel Mercado. Okay, Pastor Jonel, good evening. Good evening. So, yun lamang po. God bless po sa ating lahat at magandang gabi. Oy, si Brother ano pa pala? Brother Robin. Yan, God bless, Brother Robin. Yan, muntik na. So, God bless po at pagpalain po kayo ng